beautiful! Hello po sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ihahatid ko sa inyo. And yes, panibagong kwento ito dahil tapos na po yung kwento natin yesterday, yung kwento ni Yaz, kaya ibang kwento na naman ang ating pagsasaluhan. Pero bago ang lahat ng yan, syempre, pa-shoutout muna tayo sa ating mga suki na laging nakikinig, nagko-comment, subscribe at nag-share ng ating mga video. Dun sa mga silent listeners and viewers natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Hi kay Nits Pabuwalan, Chris Gler, Orapa, maraming salamat. Arte-arte no na, Orapa. Yansky Lorente, Sheila May Isuga, hello po all the way from Saudi, nakikinig daw lagi, maraming salamat. Kuya Enteng, maraming salamat Kuya Enteng. Hi din kay Aksa Hiliana, kay Honey Bunch, Sweetie Pie, Donna Frias, maraming salamat, Chazi Chai, Marichet Serviano, all the way from Riyadh, Saudi Arabia, maraming salamat, User Rose, o Melrose Honteliano, na lagi naman talagang nakikinig sa atin. Hi din kay Margie Flores, maraming salamat ni Riza Quezo, hello rin kay Annalie Cristobal, maraming thank you. Ayon, hello kay Aldrin at Alex Cristobal na nakikinig daw. Hi kay Jeanette Teves, maraming salamat din kay Gail Easy, kay Rosana Crisostomo, Maricel Ramos, maraming salamat, Maripe Casinao, hello rin kay Maricel Mina, Lady Grace, all the way from Coronadal City, maraming salamat sa inyong pakikinig. Colleen Bueno, maraming salamat. Hello din kay Christina Sison, Virginita Vallejos, maraming salamat, pang 29 likers siya nung ating kwento na in-upload natin last Wednesday. Hi din kay Sally Buma, maraming salamat. LB Lapot, Pretty 3467, maraming salamat sa iyo. Hello rin kay Eileen 4757, silent listener natin, Jennifer Lingasa, at sa lahat po ng ating mga suki na laging nakikinig, maraming thank you po talaga sa inyo. Huwag na nating patagalin, napahaba tuloy ang intro natin. Kaya eto na ang ating kwento for today's video, dito lamang sa Dear Mama Mia. Huwag tayong pakasisiguro sa panahon. Kung minsan, sino pa ang masaya? Sino pa ang akala mong yun na? Ay siya pa ang mananakit at magbibigay ng labis na pagdadalamhati sa puso mo. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang August. Hindi po August ang birthday ko, pero trip ko lang po na gano'n ang pangalang gagamitin ko dito. 5'8" ang aking height, chinita, and yes, medyo maganda. Siyempre, maganda ang paningin ko sa sarili ko. Alangan naman kung pati ako ay mawawalan ng bilib sa aking sarili, di ba? Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya somewhere in Visayas as an IT expert. Mostly boys talaga ang mga kasamahan ko sa trabaho. Mga uncle kung tawagin ko. 3 kaming mga babae pero ang isa ay pusong lalaki. Tapos yung isa naman ay may asawa na. Mama Mia, meron din kaming gay na kasamahan sa trabaho pero maingay na maingay ito. Kompletong-kompleto po kung tutuusin ang aming trabaho. I met this guy somewhere in the airport sa Visayas, November 2016. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Uno kasi number 1 po siya sa puso ko. Dati. He's tall, mga siguro 5 inches taller than me. And yes, may itsura po siya, Mama Mia. Same flight kami noon pa Maynila. Hindi kami magkatabi ng upuan pero he asked permission sa mga cabin crew na kung pwede raw ba siyang tumabi sa akin. Kasi vacant naman ang 2 upuan sa tabi ko. Nasa window side ako nung mga panahon na yon. Nilagay ko sa katabi kong upuan ang hand carry kong bag at katabi naman doon
siya nakaupo, Mama Mia. Balis, nasa aisle siya nung mga panahon na yon. Ang totoo niyan, kahit magkatabi kami, ay parang napapanis ang mga laway namin nung mga panahon na yon. Wala talagang ni isa sa aming nagsasalita. Medyo weak siya nung mga panahon na yon. Actually, I was hoping that he will talk to me. I was hoping na mag-hi man lang siya. Ako naman ay tamang antay lamang na kausapin niya ako sa may gilid. Hindi ko maintindihan. Mahigit 1 hour yung flight namin, lalo na kasi na-delay pa. Pero parang wala siyang balak na kausapin ako. At nung nag-take off na nga kami, Mama Mia, okay lang din naman kasi smooth naman ang weather nung mga panahon na yon. Kung itsura ang pag-uusapan natin, ay gwapo talaga siya. Hindi po maipagkakailang, para siyang mga nasa artistahing level. Tinatrato nga siyang parang VIP ng mga flight attendant nung mga panahon na yon. Mama Mia, nung nagland na po ang eroplano, ay kinukuha ko na yung bag ko na sobrang kay bigat-bigat pa naman ng luggage. Doon ko kiniklaim sa airport. Nahirapan talaga akong kumuha noon dahil 2 po ang luggage ko at medyo struggle talaga ako ng very very real nung mga panahon na yon. Hindi kasi ako kalakihan. Oo, matangkad ako pero payat naman ang aking pangangatawan. Kaya nahihirapan talaga ako dun sa mga bagahe kong malalaki at mabibigat. Buti na lang, Mama Mia, at tinulungan niya ako. Kahit na naka-silent mode pa rin siya, ay tinulungan niya akong ayusin ang mga gamit ko. Ako na, miss, baka maipit ka pa dyan. Mama Mia, naisip ko nung mga panahon na yon, Tagalog pala siya. Kaya siguro ayaw niyang nagsasalita kanina. Kasi galing kaming Visayas eh. Baka akalain niya na hindi ako marunong makipag-usap in Tagalog. At syempre, Mama Mia, alam naman natin, tayong mga Bisaya ay meron talaga tayong accent na kung minsan ay nakakapag-irita nung ibang mga Tagalog. Kaya siguro ayaw niya akong kausapin. Kinilig ako ng 5% nung mga panahon na yon. Nagkausap kami sandali. Pero kahit na nagkausap kami ay hindi ko rin alam ang kaniyang pangalan at kung tagasan siya. Hindi ko na lang din inisip masyado yun, Mama Mia. Kasi hindi rin naman ako mahilig sa gwapo. Yes, nakaka-appreciate ako ng gwapo. Yes, normal naman tayong babae. Pero alam ko naman na wala pa rin tsansa. Alam ko naman na mas maraming magaganda siyang nakikita sa Maynila kesa sa akin. So sino lang ba naman ako, hindi ba? Iniisip ko nga noon, hindi ko kailangang mag-effort kung binigay talaga ng Lord sa akin. Kung hindi naman, edi pasasalamat na lang. Lumipas ang ilang linggo hanggang sa nakabalik na ako sa amin sa Visayas and back to work na ako. Nakalimutan ko na lang ang unang pagtatagpo namin ni Uno, Mama Mia. Ang nasa isip ko nung mga panahon na yon ay siguro hindi siya interesado sa akin. Dahil kung totoong interesado ang isang lalaki ay magpapakilala naman ito o di kaya ay hihingi ng number. Siguro purely pagtulong lang talaga ang sadya niya sa akin dahil nakikita niya ako dati na nahihirapan. August 1, 2017, binyag ng anak ng aking kasamahan sa trabaho na babae, yung may asawa na. Itago na lang natin siya sa pangalang Sunday. Wala lang, trip ko lamang na tawagin siyang Sunday. Isa po ako sa mga ninang na present mula sa church, Mama Mia. Wala sana akong planong umattend sa celebration na yun dahil gusto kong bumalik agad sa opisina, pero sumali na lang din ako kasi I remember that refusing an officer is an insult. Yes, yung kanya pong husband ay isa pong instructor sa isang flight school dito sa amin.
Naisip ko noon, Mama Mia, na dahil naman yung kasamahan ko sa trabaho ay mas magandang ranggo kaysa sa akin. Basically, boss ko po siya. Kaya sumama na lang ako dun sa celebration. Nandun din ang mga colleagues ng asawa nito at iilang mga estudyante niya. Pero late pong dumating ang mga estudyante ng kaniyang asawa. Nakaka 5 rounds na nga ako ng kain eh. Pagdating nila, Mama Mia, ay parang hindi ko po mapinpoint pero isa sa kanilang mga kasamahan ay familiar sa akin. Intimidating po sila kung iyong titignan. Expensive na expensive ang kanilang mga itsura. Tapos lahat sila ay English spoken dollar pa. Ibig sabihin talagang mai-intimidate ka. Hindi mo gugustuhin na makipag-usap ng matagalan sa kanila. Grabe, sobrang intimidating. Mga ilang minuto akong nag-iisip noon kung saan ko ba nakita yung isa sa kanila. Saan ko kaya nasilayan yung pagmumukha na yon? Siya naman nung mga panahon na yon ay tingin ng tingin sa akin. Siguro familiar din ako sa kanya. Hanggang sa nagbalik ako sa senses ko nung bigla akong hinampas ng bayolente kong kasamahan na bakla. Kasi kinilig siya dahil meron nga daw mga gwapong bisita. Maghahapon na noon at wala nang masyadong bisita. Kami na lang at yung mga colleagues ng husband ng kasamahan ko sa trabaho. Tumatagay kami noon at nagvi-video kay ng mga kasamahan ko, Mama Mia. Nandun din ang mga partners ng mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi ako na-inform na by pair pala ang pagsali dun sa celebration na yon. Sa table namin, yun talaga ang pinakamaingay at pinakamagaslaw nung mga panahon na yon. Ako tuloy ang nahihiya dun sa ibang mga kamag-anak ng kaibigan at boss ko at dun na rin sa ibang bisita dahil talagang ang gulo namin. Yes po, Mama Mia, umiinom po ako. Pero meron po akong mataas na alcohol tolerance. Kahit ilang baso pa ang tagayin ko ay hindi po ako basta-bastang natutumba. Matagal po ako kung malasing. Yun po ang hidden talent ko. Na dapat hidden lang talaga dahil sa tingin ko ay hindi naman ito dapat na ipagmalaki pa. Pero hindi po ako palainom ha, hindi po ako lasinggera. Occasional drinker, yun ang mas dapat itawag sa akin. Etong bakla ko pong kasamahan kapag nalalasing ay nawawalan talaga ng hiya sa kanyang mukha. Sigaw siya ng sigaw at tili siya ng tili nung mga panahon na yon. Oy, sino bang single dyan? Kasi juwang-juwa na itong si August eh. Sabi niya sa lahat ng taong nandoon. Napahiya tuloy ako, Mama Mia, lalo na nung may sumagot sa kabilang table. And the convo goes like this. Sino yung August dyan, sir? Tanong nung isang bisita. Kasi dito sa amin mukhang marami-rami ang single eh. Pwede namang pipila sila, di ba? Ang bakla kong kasamahan ay pumatol din naman. Etong maputi na chinita. Siya. Miss, ako single and available. Pwede ba tayong mag-usap? Wag siya, miss, kasi may 5 anak na yan sa iba't ibang babae. Ako naman, ma'am, sureball ka sa akin, wala akong excess baggage. Medyo may itsura itong lalaking to pero hindi ko siya bet kasi mas matangkad ako sa kanya. Isa po sa mga frustration ko dati, Mama Mia, ay ang humanap ng boyfriend na mas matangkad kesa sa akin. 5'8" kasi ang height ko. Please, wag kayong mag-agawan, pwedeng ako naman sa iba. Sabi nung bakla ko pang kasama. Tawa lang ako ng tawa noon pero ang totoo ay medyo na-awkward na ako, Mama Mia. Uwing-uwi na ako noon habang nakikinig na ako na lang yata ang ginagawa nilang pulutan sa kanilang pag-inom.
Grabe ang ingay talaga ng mga kasamahan ko kaya nahiya tuloy ako dun sa ibang mga bisita. Tapos si Uno that time Mama Mia ay nakaupo lang. Lagi siyang nakatingin at nagbubutingting sa kanyang cellphone and as in poker face lang siya at walang kari-reaksyon. Noong mga panahon na yon ay hindi ko pa po siya naaalala pero familiar siya sa akin. Pilit kong binubutingting ang utak ko kung saan ko ba siya nakita pero hindi ko talaga naaalala nung mga panahon na yon. Sumakit na ang ulo ko sa kakaisip kaya sabi ko never mind na lang. Nagpaalam ako sa mga kasamahan ko sa table na magsi-CR ako. Pero ang totoo ay diretso na akong umuwi. Kasi feeling ko ako na ang pulutan sa kanilang inuman. Paglabas ko ng gate, Mama Mia, ay naglakad ako palabas ng subdivision. Nung biglang may tumawag sa akin. Tinawag ako sa pangalan ko. Yes, Mama Mia. Ang tumawag sa akin ay walang iba kundi yung lalaki sa eroplano. Si Uno. Nakasandal siya sa isang sasakyan. We met again, August. What a small world. Sabi niya in English na konyo-konyo talaga kung magsalita siya. Napaka-expensive niya, Mama Mia. May accent pa talaga siya kung magsalita. Hi sir, how's life po? Kahit na hindi ko siya naaalala ay nagpretend ako na naaalala ko siya, Mama Mia. Kasi familiar nga siya sa akin so sigurado akong nagkita na kami. Baka nagkakilala na nga kami. Hindi kasi talaga ako magaling magtanda ng mga mukha. Kaya nagpretend na lang ako na kilala ko siya. Kasi nakakahiya naman kung sabihin kong hindi ko siya naaalala, 'di ba? If I'll be honest, I might sound rude. Tapos baka ma-turn off siya sa akin. Yes, attracted na ako sa kanya nung mga panahon na yon. Life is good, lalo na ngayong nakita kita ulit. Sabi niya in our dialect. Nagulat ako, marunong pala siyang magbisaya. Are you going home na? Let's go, ihahatid na kita. With matching, pinasmile pa sa akin at lumabas ang mga malalalim niyang dimples sa magkabilang pisngi. Oh no, you don't have to sir. I'll just walk. Malapit lang din naman eh. August! Rinig kong sigaw ni Sunday, Mama Mia. Nagmamadali pala siya dahil may pinapadala siya sa akin na pagkain na binalot niya. Pang bring house, Mama Mia. Tapos, paper bag pa na sosyalin yung kanyang nilagyan. As in, mamahalin ang paper bag na yon. Galing sa mamahaling brand. Kaya nagulat ako nung sumigaw siya. Akala ko, yung si Captain number 3 yung sayo. Iba pala ang kasama mo. May kasama ka na pala eh. Sabi ni Sunday sa akin na pinabulong-bulong pa siya. Tapos parang kinikilig pa siya habang nagsasalita. Pero medyo napalakas yung pagkakasabi niya kaya hindi ako sure kung umabot yun sa tenga ni Uno. Ikaw talaga ma-issue ka ha? Hindi naman namin sinasadyang mag-abot dito sa labas eh. Kasi parang papauwi din siya katulad ko. Bigla namang sumulpot yung asawa ni Sunday. Cap, along your way naman itong tinitirhan ni August. Pwede bang i-drop by mo na lang siya kasi mahirap nang mag-commute sa mga oras na to eh. Napakadelikado, gabing-gabi na. Wag na kuya. May dadaanan rin kasi ako eh. Bigla akong sabi dahil napahiya ako sa request niya doon kay Uno. Kung may dadaanan ka, di daanan na lang natin. Ihahatid kita para sigurado kaming lahat na safe kang makakauwi. Don't worry, I mean no harm. Trust me. Sumama ka na sa kanya sis, para naman mapanatag kami dito, lalo na ako. Para hindi na ako mag-aalala kung nakauwi ka ba ng maayos. Singit naman ni Sunday.
Wag na, malapit lang din naman yung amin. Few blocks away lang naman. Isa pa, nag-aantay yung boyfriend ko sa labas. Sabi ko, ano ka ba? Nananaginip ka ba? Uy, gising ka no? Bakit ka nananaginip? May boyfriend ka ba? Mama Mia, wala akong boyfriend. Wala akong boyfriend na nag-aantay sa labas ng guardhouse nung mga panahon na yon. Excuse ko lang talaga yun para hayaan na nila akong hindi na magpahatid sa isang estranghero. Although, nagkita na kami dati ni Uno pero para sa akin ay estranghero pa rin siya. We don't know naman, 'di ba? Swerte lang talaga kapag napunta ka sa isang mabait na estranghero, lalo na sa mga panahong ganito. Wala na pong masyadong mabait. Lahat yata ng tao meron ng ipis at demonyo sa utak. Nakakaisip na ng mga masasamang gagawin. Isa pa nung mga panahon na yon ay hindi ko siya kilala at nakalimutan ko kung saan ko nga siya nakita. So he's a complete stranger para sa akin. Kaya lang wala naman akong naging choice, Mama Mia. Alam ko naman na tama ang sinabi ng asawa ni Sunday. Walang masyadong dumadaan na taxi doon. Wala nang masyadong masasakyan sa labas ng kanilang subdivision lalo't gabing-gabi na. Kaya ayun, sumama na lang din ako dun sa estrangherong yon. Naisip ko, estranghero siya sa akin pero hindi naman siya estranghero para kay Sunday lalo na sa asawa nito. Kahit kinakabahan na ko, Mama Mia, ay sumama pa rin ako. Oo, ang dami-dami ko nang sinabi pero ang ending, sumama pa rin naman ang lola nyo. Alam mo, I wasn't expecting na makikita kita ulit. It's been so long since nung nagkasabay tayo sa isang flight, hindi ba? Mama Mia, matagal-tagal na rin nung nagkasabay nga kami sa iisang flight. Tapos, hindi pa kami masyadong nag-uusap noon. Nakapag-usap lang kami ng konti dahil nga doon sa pagtulong niya sa akin sa mga bagahe ko. Plus, napuno rin ng kung ano-anong codes ang utak ko kaya nakalimutan ko na talaga siya ng tuluyan. Siya lang ba ang iisipin ko? Ano siya, gold? Pero to be honest, nung magkalapit na kami, ay naramdaman kong very intimidating ang dating niya. Para siyang mamahaling jewelry. Para po siyang diamond, tapos ako ay isang uni-silver. Ganun po ang comparison ko sa aming dalawa. I can only admire outside the glass kasi hindi ko ma-afford ang mga kagaya niyang diamante. Makikita ko talaga sa itsura niya, sa pananamit niya, lalong-lalo na sa kanyang sasakyan na may kaya siya sa buhay. As in, napakagaling po niyang manamit. Para po siyang isang modelong hinugot mula sa runway. Nasabi ko noon sa sarili ko na hindi ko siya gugustuhin dahil hindi ko naman kayang makipagsabayan sa lifestyle niya. Hindi ko kayang ma-afford ang kanyang lifestyle. Ako lang naman itong isang simple girl na mula sa probinsya. Mama Mia, bago pala niya nakuha ang kaniyang commercial pilot license nung mga panahon na yon. Nag-training din siya for instructor rating. Kaya ayon, nagkakilala kami dahil kabaliktaran siya nung nasa flight namin siya na tahimik na tahimik. Ngayon ay kung ano-ano ang mga sinasabi niya. Hanggang sa nakauwi rin naman ako ng bahay na safe and sound and kompleto pa ang aking mga buto. Sabi pa niya bago ako bumaba ng kaniyang sasakyan. Eto bang sinasabi mong few blocks away? Buti na lang talaga't hinatid kita. Hindi ko talaga malilimutan ang linya niyang yun. Pagdating ko sa bahay, automatic stalk agad ako sa Facebook ng husband ni Sunday. Baka nandoon si Uno, baka nakatag ito sa kung anumang pictures. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Pero medyo na-disappoint ako nung makita ko ang account niya. Babae yung cover photo niya, Mama Mia. Yung babae na parang modelo ang aurahan. Napakaganda. Parang
Marian Rivera ang datingan? Oo, parang Espanyola yung muka. Siguro Mama Mia, ay lamang lang ako sa babaeng yon sa height ko. Pero luging-lugi naman ako sa mukha dahil para talaga siyang modelong hinugot sa catalog. Nung makita ko ang cover photo ay hindi ko na pinagpatuloy pa ang pagsustalk ko sa kanya. Para ano pa, wala din naman ang silbi dahil meron na ngang ibang babae. So move on tayo mga Zay. Nag-lunch ako isang araw sa restong malapit lang din sa office. Punuan nung time na yon kasi nga lunchtime Mama Mia. Nung matapos na akong kumain ay merong isang babaeng nakishare sa table ko. Hindi muna ako umalis hanggang sa natapos siya at may isa pang taong pumalit sa kanya. Hindi ko in-expect Mama Mia na napakagwapo ng lalaking papalit sa kanya sa table namin. And it's your boy, Uno. Napakagwapo niya nung time na yon. He was wearing his uniform that time pero wala po yung mga epaulets. Yun bang uniform lang talaga? Yung standard operating procedure na uniform. Siguro tinanggal niya yung iba kasi nga yun naman ang SOP, hindi ba? Kapag nasa publiko ka. Ewan ko kung naiintindihan niyo ang explanation ko. Sir, nandito ka? Di ba malayo tong lugar na to sa office ninyo? I was about to go there pero I haven't eaten lunch pa eh. I have flight mga 2 p.m. Ay, paano lang ako dito? Patakbo ng oras kumbaga. Ganun ba sir? Sige po, safe skies ahead. May plano ka ba mamaya? I mean after work? Wala naman sir, bakit po? Wala lang. Mama Mia, ang totoo, meron naman akong plano. Pero ewan ko ba kung bakit handang-handa akong kalimutan ng planong yon. Nakalimutan ko rin nung mga panahon na yon ang babae na cover photo niya sa kanyang Facebook. Pagkatapos ng lunch na yon ay bumalik na ako ng opisina. After a long day, I was lying in my bed and I saw a notification na someone just sent me a friend request. And I was shocked, Mama Mia. Kasi wala namang ibang nag-a-add sa akin lalo pat yung akin pong profile picture ay anime po. Hindi kasi ako mahilig sa Facebook that time. I mean, napi-Facebook ako pero para lang mang-stalk, para tumingin ng mga kung ano-anong pinopost ng mga friends ko. What a miracle. Yes, ang nag-friend request sa akin ay si Uno. I was wondering, Mama Mia, kung saan ba niya nakuha ang Facebook account ko. Hindi ko naman tunay na pangalan ang nilagay ko bilang username. Maparaan siguro talaga siya. Tapos, hindi ko pa na-approve o na-accept yung friend request niya nung bigla siyang nag-chat. Pa-accept naman August. Sir, paano mo nga pala nalaman yung account ko? Sa ID mo. Sigurado ka? How come na sa ID ko hindi ko naman tunay na pangalan tong username ko sa Facebook? Alam mo, ang dami-dami kong pwedeng mapagtanungan. Kaya pwede i-accept mo na lang ako? Mama Mia, nung in-accept ko at tinignan ko ang kaniyang account, nagulat ako dahil deleted na ang mukha ni ate mo girl bilang cover photo niya. Doon ako may naamoy na something fishy. Siguro dahil isda rin ang ulam ko nung panahon na yun. In-accept ko na rin ang friend request niya. Kasi naisip ko wala rin naman ang masama. Friend request lang naman yon, tapos Facebook lang naman. Pero hindi ako nagre-reply masyado sa kaniyang mga chat. Nakakatakot, baka mayroon lang biglang manabunot sa akin sa daan. Baka bigla akong maiskandalo sa kung saan ang hindi ko alam.
Isa pa, respeto ko rin yun sa babae. Kasi alam ko, Mama Mia, hindi po madali kapag niloko ka ng partner mo. So ang ginawa ko, hindi ko siya nire-replyan. Nirespeto ko yung babaeng nakita ko sa cover photo niya kahit na wala na ito doon at kahit hindi ko alam kung anong relasyon niya doon. The next day, nasa office na ako. Nagulat ako, Mama Mia, nung ang bakla kong kasamahan ay para pong kiti-kiti na nilagyan ng suka nung mga panahon na yon. Tapos kasama pa niya si Sunday. Kinikilig ang mga baliw na lumalapit sa akin. Doon ko nalaman na sa kanila pala humingi si Uno ng Facebook account ko at pati na rin ng number ko. Binigay din agad ni Sunday, Mama Mia, sa walang pag-aalinlangan yung account ko pati na rin yung number ko. Pagkatapos nun, ay may nagpa-assist na agent sa akin dahil merong problema sa kanyang Avaya. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, habang ina-assist ko yung isang agent nung ang bakla kong kasamahan ay hinihingal pa na lumalapit sa akin na para bang nilalagnat at hindi ko alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Alam mo, bilisan mo. Bibilisan mo ba o sasampalin kita? Baliw ka talaga. Bilisan mo na dyan, may nag-aantay sa'yo sa labas. Sigaw niya na hindi ko mawari kung kinikilig o nagagalit. Ako din naman, sa pag-aakalang emergency yon kasi nagmamadali siya, ay dali-dali ko ring tinapos yung aking trabaho at nilabas kung sino ba ang naghahanap sa akin. Malayo pa lang ako ay kitang-kita ko na. Kahit hindi 20/20 ang vision ko, at kahit pa nearsighted ako, Mama Mia, ay kilalang kilala ko ang bulto ng katawan na nag-aantay sa akin. I thought may iba po siyang kailangan doon, pero ako pala ang kanyang sinadya. Kinilig ako ng slight that time. Napakagwapo niya talaga, lalo na kapag ngumingiti. Nasabi ko na ba na lumalabas ang dalawang malalalim niyang dimples sa magkabilang pisngi, Mama Mia? Kapag ngumingiti siya, pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay nawawalan ng lakas ang mga tuhod ko. Busy ka ba? Wanna have dinner? Tanong niya sa akin. Hala sir, may plano kasi ako ngayon eh. Mag-grocery sana ako kasi ubos na ang supply sa bahay. Sasamahan kita. Sabi niya na nagpapakyut pa sa akin. Ayoko sana pero naging makulit siya at naging mapilit siya. Inantay niya talaga akong matapos sa shift ko. Sinamahan nga niya ako, Mama Mia. Noong mga panahon na yon ay hindi ko gustong mag-assume pero kakaiba na talaga ang nararamdaman ko tungkol sa taong ito. Diba may girlfriend siya? Bakit sa akin siya sumasama-sama? Nakakatakot, baka may bigla na lang humila sa buhok ko. Tapos habang kumakain ako ay may biglang sasampal sa akin. Yun bang mga eksena sa pelikula? Confused ako that time. Nasabi ko sa sarili ko na tama pa ba ito? Of course, mali na. Kasi kung may girlfriend siya, mali na sumasama ako sa kanya. Mama Mia, nung mga time na yon, inisip ko rin baka assuming lang din ako. Baka pakikipagkaibigan lang talaga ang nais niya dahil wala naman siyang ibang sinabi. Kaya yon, after naming mag-grocery ay nag-dinner kami. Nakakatakot, Mama Mia, dahil ang pinagdalhan niya sa akin na restaurant, yung menu ay 500 pesos po ang pinakamura. Nakapamura tuloy ako sa sarili ko. Buti na lang at siyang nagbayad. Naisip ko nung mga panahon na yon, wala na akong pera dahil halos inuubos ko na dun sa grocery. Baka mangutang pa ako sa kanya nang wala sa oras. Mama Mia, medyo may pagkainis pa akong narinig doon sa boses niya. Dahil sabi niya sa akin, contact daw siya ng contact sa akin. Tawag daw siya ng tawag. Pero para siyang baliw na tumatawag na wala man lang sumasagot. Ngumiti na lang ako at sinabi kong busy talaga ako sa trabaho ko. Hayaan mo sir, kapag may time, sasagutin ko rin naman yung mga tawag mo.
Pagkatapos nun ay umuwi na kami. Mama Mia, akala ko ay mag-grocery din siya para sa sarili niya. Kasi nung nasa grocery kami, ay kumuha din siya ng mga items at binayaran niya. Pero nagulat ako dahil pagdating namin sa bahay, ay pati yun binigay niya sa akin. Kinarga niya papasok ng bahay namin. Napakadami nung mga groceries na yon. Pakiramdam ko parang 1 taong supplies ata yun sa aming bahay. Ako lang palang mag-isa sa bahay noon, Mama Mia, dahil ang pamilya ko po ay nasa Negros. Ako lang ang babae sa aming 3 magkakapatid, tapos ako din yung youngest. Sir, mukhang mali ka dyan sa part na yan. Bakit mo po dinadala yung grocery pinamili mo dito sa loob? Ito? Hindi to para sa akin, para sa iyo to. Puro unhealthy kasi ang mga kinukuha mo kanina eh. Sir, ang dami-dami naman yan eh. Ako lang namang mag-isa dito. Wag kang mag-alala, matagal pang ma-expire yan lahat. Don't worry. I-store mo na lang ng maayos. Nag-usap muna kami bago siya umuwi. Hindi sana ako dun sa mga pinamili niya, pero hindi siya tumanggap ulit nung mga groceries na yon, Mama Mia. Doon ako nakaipon ng lakas ng loob para magtanong sa kanya about sa kanyang love life. Love matters. Ayun, nagtanong ako sa kanya tungkol dun sa cover photo niya sa Facebook. Sabi niya, ex-girlfriend niya raw yon, and after sa kanilang breakup, ay tinigil na raw niyang paggamit ng social media accounts. Kaya hindi niya raw na-remove yung cover photo na yon. Bago pa lang daw niya yun na-remove dahil bago rin daw siyang bumalik sa pagbukas ng kanyang Facebook. Dahil nga raw sa akin, dahil gusto niya akong i-add. Natawa ako nung mga panahon na yon, pero ang totoo, tinatago ko sa tawa na yon ang sobrang kilig na nararamdaman ko, Mama Mia. Mula nga noon ay naging malapit kaming dalawa ni Uno sa isa't isa. Lagi kaming magkasama. Lagi niya akong sinusundo pagkatapos ng trabaho ko kapag wala siyang lipad. Mainggit ang dapat mainggit dyan. Mama Mia, ang dami naming something in common. Attitude pa lang namin ay talagang nagko-complement na sa isa't isa. He's very humorous and sharp-witted. Pag magkasama kaming dalawa, Mama Mia, ay lagi po kaming tumatawa. And that's one of the million reasons kung bakit ako na-in love kay Uno. Pero friends lang kami nung mga panahon na yon. Inisip ko kasing hindi ko talaga siya afford. High maintenance yung tito Uno nyo, samantalang ako ay low-key girl lamang. Siguro ako lang talaga ang naglalagay ng mali siya sa pinagsasamahan namin. Baka purely friendship lang talaga yon para sa kanya. Huwag naman sana, Lord, na maging hopya ako. Kaya ilang beses ko pong sinabihan ng sarili kong huwag masyadong mag-expect. December 17, 2017. Sinama niya ako dun sa kanilang school, Mama Mia, and we rode an aircraft called Cessna 152 or 172. Hindi ko na masyadong matandaan, basta sumakay kami at lumipad kami. Mama Mia, nakakabaliw dahil first time ko po yun riding small planes. Para ka pong nasa loob ng isang roller coaster, pero medyo kinalmahan ko lang nung mga panahon na yon. Ayoko nung mga skydiving na mga activities na ganyan. Hindi po ako ang klase ng babae na mahilig sa adventure. Pero Mama Mia, nawawala po ang kabang nararamdaman ko dahil sa sobrang gwapo niya. Parang mas gwapo pa yata siya kaysa sa view na nakikita ko habang lumilipad kami. The way he communicated sa traffic control and the way he maneuvers the aircraft was amazing. Everything was perfect. The view, tapos siya. After nun, Mama Mia, ay binigyan niya ako ng David Yurman necklace na mas mahal pa ata yun kaysa sa buhay ko. Kapag isinangla ko yun, siguro ilang taon ko ring budget ang mapagsasanglaan ko doon.
By the way, hindi po kami nung mga panahon na yon. Wala pong kami. Ang amin lang ay purely friendship, ang aming pinagsamahan at pinagsaluhan. Pagkatapos ng flying moments namin ay para na pong girlfriend ang treatment niya sa akin. Lagi niya akong dinadalhan ng kung ano-ano sa trabaho, lalo na mga sanitary pads dahil lagi po akong natatagusan kapag ako po ay nagkakaroon. Kung sino pa yung laging tinatagusan, siya palagi ang hindi nakakadala ng extra pad. Pagkatapos Mama Mia, kapag magkasama kaming dalawa, ni pisong duling ay wala po akong ginagastos. Siya lagi. Dahil sabi niya, siya raw ang lalaki kaya nararapat na siya raw ang gumastos. Ang totoo niyan ay nahihiya na ako minsan. Dapat sana give and take, hindi ba? Pero napakatigas ng bungo niya. Napakatigas ng ulo niya. Gusto niya lagi na siya ang magbabayad. Mama Mia, nagagalit din siya kapag umiinom ako ng alak. Napaka-protective niya. Siguro pwede na niyang palitan ng role ang papa ko. Mas protective pa nga siya kesa sa ama ko at sa mga kapatid ko. Every time na may lakad ako with friends, hindi niya ako hinahayaang mag-commute. Inihahatid sundo niya talaga ako. Yes, Mama Mia, napaka-sweet, napaka-thoughtful at napaka-caring niya. Isa lang talaga ang kulang. Assurance. Wala siyang binibigay sa akin na assurance. In short, hindi niya ako at hindi niya nilalagyan ng label ang kung anumang meron kami. May isang araw na parang nabaliw ata ang utak ko. Yun bang may naramdaman akong selos-selos kahit wala kaming label sa isa't isa. Ganito kasi ang nangyari, Mama Mia. Maagang maaga yon, mga around 6 a.m., sinundo niya ako dahil sabi niya siya daw ang maghahatid sa akin sa trabaho. Pagbukas ko ng door, nagulat ako, Mama Mia, dahil may babaeng naupo na doon sa tabi ng kaniyang upuan. Usually, ako talagang nakapwesto doon. Nagulat ako dahil may babae na sa harapan, sa front passenger seat. Napahiya ako pero ngumiti pa rin ako at humingi ako ng sorry nung mga panahon na yon. Pero ang katotohanan ay nanggagalaiti na ako sa galit at gusto ko nang manuntok noon. Good morning, August. Magda-drive-thru tayo sandali ha kasi wala pang breakfast itong si Reyna eh. Tukoy niya doon sa babaeng katabi niya. Syempre hindi Reyna ang pangalan nito ha, tinago ko lamang. Good morning din, sure, no worries. Sagot ko naman. Hi, you must be Uno's friend, August, right? Mama Mia, medyo nasaktan ako sa sinabi nung babae. Uno's friend? Oo, tama nga naman. Friend lang niya ako pero masakit pala kapag ipapamukha na sa iyo ang katotohanan. Yes, I am. Nice meeting you. Sagot ko. Dakilang plastic talaga ang tita niyo nung mga panahon na yon. Hindi gumana ang pagiging gentleman ni Uno nung mga panahon na yon. Routine naman na sana niya na siya ang nagbubukas sa akin ng pintuan ng kanyang sasakyan para makasakay o makababa ako. Pero Mama Mia, nung dumating kami sa opisina ay hindi talaga siya bumaba. So ayun, dahil nasa backseat ako, umagang-umaga pa ay hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Para akong natatae, na para akong nahihilo, na para akong naiiyak, na parang gusto kong manuntok ng tao. In short, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Out of place kasi talaga ako sa kanila, Mama Mia. Parang silang dalawa lang ang tao sa loob ng sasakyan. May sarili silang mundo. Alangan naman kung sumali ako sa pinagtatawanan nila mas lalo akong magmumukhang baliw at tanga.
Kaya yun, nag-headset na lang ako. Nagpapaasif ako na may ginagawa sa laptop ko para hindi din awkward. Tapos, Mama Mia, dumaan pa talaga kami ng drive-thru. Napakahaba ng biyahe na yon, dagdagan mo pa ng traffic. Na-late talaga ako noon. Sakto din na tumawag ang kasamahan kong bakla sa trabaho dahil nagpapabili siya sa akin ng kape. So nagpaalam ako sa kanila na bababa na lang ako. Ayaw pa sanang pumayag ni Uno dahil medyo malayo pa raw sa opisina, pero kinuha ko ng pagkakataon na yon para makaalis at para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Wag na, malapit na to. Umaandar na eh. Okay lang, malapit lang din naman eh. Tsaka, isa pa, may pinapadaanan din sa akin ng mga kasamahan ko. Matatagalan pa kayo. Thank you ha. Babusya inyo. Mama Mia, ang totoo ay medyo malayo pa po ang opisina namin dun sa binabaan ko. Malayo din medyo ang coffee shop doon, kaya lang mas gugustuhin ko pang maglakad kaysa sa makita sila nung mga panahon na yon. Lumabas ako ng sasakyan, hindi ko na siya pinakinggan kasi nag-i-insist siya na ihahatid niya ako. Pero hindi ako nagpatalo, Mama Mia. Mabigat na mabigat ang pakiramdam ko at hindi ko maintindihan ang sakit na bumabalot noon sa puso ko. Dahil sa sobrang lutang ako, Mama Mia, tapos ang dami-dami ko ring iniisip at sakit na sakit din ang dibdib ko, imbis na kape ang inutos sa akin, ice cream yung nabili ko. Ganon ako kalutang, Mama Mia. Sino ba naman ang kakain ng ice cream maagang maaga pa, tapos maulan pa nung mga panahon na yon? Pagdating ko ng opisina ay nagulat ang kasamahan kong bakla, pero wala siyang choice kundi kainin na lang yung ice cream na dala ko. At dahil Friday yun, Mama Mia, nagkayayaan yung mga kasamahan ko sa trabaho na mag-inom pagkatapos ng aming shift. Ayoko sanang sumama dahil wala ako sa kondisyon. Pero may tinext si Uno sa akin na siyang biglang nagpabago ng isip ko. Late na siguro kitang masusundo, Mama Mia, ha? I'm a little tied up at the moment. I'm sorry. Sorry mong mukha mo. Yun ang naging sagot ko sa isip ko dun sa text na nabasa ko. No need, I have lots to do din naman eh. And magdi-dinner din kami ng kuya ko ngayon. Nandito kasi sila. Ingat, sabi ko. Dinamay ko pa ang kuya ko sa palusot ko kahit wala naman sila doon, Mama Mia. I turned off my phone the whole night at tumagay lang ako ng tumagay. Mga 2 a.m. na akong nakauwi. Hinatid ako ng mga kasamahan ko. Mama Mia, medyo nalasing ako nung mga panahon na yon. Ayaw nilang mag-isa akong umuwi dahil baka raw may mangyaring masama sa akin. Ang totoo niyan, kahit napakataas naman ang tolerance ko sa alak, ay nalasing talaga ako. Siguro dahil na rin sa sakit na nararamdaman ko, kaya hindi ko na malaya na tinungga ko na siguro lahat ng alak na nandoon. Wala na akong maalala kung paano pa ako nakapasok ng bahay. Mama Mia, malakas naman talaga ang tolerance ko sa alak, pero ewan ko ba? Siguro dumarating talaga ang punto na nawawala ang mga kalakasan mo. Lalo pat, nasaktan ako nung araw na yon. Mga 10 a.m. na akong nagising dahil may tawag ng tawag sa akin mula sa labas. Mga friends ko, gusto nilang gumala kami. Friends ko sa college, sabi nila, paminsan-minsan lang daw kaming nakokompleto. Sakto naman na nakauwi yung iba sa amin na sa ibang lugar na nagtatrabaho. Ayoko sanang pumarty at sumama sa kanila dahil hindi pa ako masyadong okay. May hangover pa ako. Pero hindi talaga sila pumayag. Hinila talaga nila ako literal papunta sa van at nilak ako doon. Para akong kinidnap at wala pa akong ligo nung mga panahon na yon. Lumabas ang kaibigan ko na may bit-bit na luggage ko. Siya na ang kumuha ng mga damit na isusuot ko.
Para ako mag-out of the country noon ng good for 1 month sa kanyang naipak. Ang dami-dami niyang dinala pero kinalimutan niya yung cellphone ko. Tapos naka-off pa yun, Mama Mia. Ilang oras din ang biyahe bago kami dumating doon sa resort na gusto nilang aming pagtambayan at pag-overnightan. Mama Mia, wala pa akong bihis noon at alam kong nangangamoy alak pa ako. Nakalimutan ko talaga si Uno nung araw na yon. Iba talaga kapag barkada mo ang kasama mo dahil nalilimutan mo ang sakit na iyong pinagdadaanan. Kinagabihan ay inuman na naman. Siyempre, Mama Mia, uminom pa rin ako. Kahit na ang totoo ay naag-aalala ko noon sa atay ko. The next day, Sunday yon, so ayun, nag-church kami bandang morning. Mga hapon na when we decided to go home para sa syudad na lang daw kami mag-dinner at mag-uusap chika-chika, catch up ng konti. Kapag talaga barkada ang kasama mo, hindi kayo nauubusan ng mapagkukwentuhan. Dumating ako sa bahay mga 9 p.m. na at pagod na ako. Lalo akong napagod, Mama Mia, dahil may nag-aantay pala sa akin. Dahil akala ko may nag-aantay sa akin sa bahay pero wala pala. Pero pagkapasok ko, bumungad sa akin ang kuya ko. Bumisita ang dalawa kong kuya nung mga panahon na yon at may bit-bit pa talaga silang mga partners nila. Oh, nandito kayo kuya? Mabuti at dumating ka na. Sige na, hugasan mo yung mga pinagkainan mo dyan, no? Ikaw na lang mag-isa dito pero hindi mo pa naaayos tong mga pinagkainan mo. Kaya ko yan, kuya. Mama Mia, naghugas ako dahil ayoko talagang marinig ang sermon ng mga kuya ko. Ewan ko kung na-experience nyo yun na mas masakit sa tenga ang sermon ng lalaki kesa sa babae. Pagkatapos noon ay umakyat ako sa kwarto ko at naligo. Hindi ko talaga binuksan ang cellphone ko. Medyo natempt ako noon na buksan, Mama Mia, pero sinabi ko sa sarili ko na tsaka na, wag na muna. Natulog na ako. 11 p.m. nung magising ako dahil tawag ng tawag ang kuya ko sa akin. Hindi ko talaga sila pinapansin, Mama Mia. Pero yung katok nila sa pintuan ko ay para bang may sunog na sa labas. Sabi niya may bisita daw ako. Paglabas ko at tinignan ko ang couch ay meron pala akong uninvited visitor na ang ingay-ingay. Nandoon si Uno, Mama Mia, at naglalaro ng ROS. Usong-uso po yung laro na yon. Sila ng kuya ko ang magkalaro. Sorry ma'am, sabi niya, pero naglalaro pa rin sila. Hindi siya lumingon sa akin. Parang enjoy na enjoy sila ni kuya habang magkalaro. Nagulat ako, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay parang close sila ng kuya ko. Hindi ganun ang mga kuya ko eh. Ang mga kuya ko ay stricto lalo na pagdating sa akin. Pero kung titignan mo sina Uno at ang mga kuya ko nung gabing yon ay parang mag-BFF na sila since birth. Bumalik ako ng kwarto ko para sana matulog pero biglang sumunod si Uno. Let's talk. Matapang niyang pagkakasabi. Ewan ko pero naapektuhan ako at kinabahan ako doon. Importante ba yan? Pwede bang bukas na lang? Gusto ko nang matulog dahil pagod na pagod talaga ako. Oo, importante to at hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Kung may problema ka sa akin, pwede bang sabihin mo? Hindi yung parang nababaliw ako na parang nagsusolve ng puzzle na hindi ko alam kung anong puzzle yon. Iniisip ko kung anong maling nagawa ko eh. Bakit bigla ka na lang hindi na-contact? Mama Mia, hindi ako nakapagsalita sa sinabi niya. Alam mo, kahapon pa ako nandito sa bahay mo pero walang tao, kaya umalis na lang ako. Sabi mo pa, nakipag-dinner ka kasama ang kuya mo, 'di ba? Nalaman ko nakipag-inom ka lang ng mga kasamahan mo eh.
Alam ko, Mama Mia, na nakita niya siguro na nakatag ako dun sa mga post ng kasamahan ko. Yun lang ba ang gusto mong sabihin sa akin? Sabihin mo na lahat kung anong gusto mo para iisa na lang ang pagsusorry ko, okay? Hindi siya nagsalita. Sorry, sabi ko. Pagkatapos noon ay yumakap siya sa akin. As in mahigpit na pagkakayakap na naramdaman ko talaga na parang umiiyak siya, Mama Mia. Please tell me, ano bang nagawa kong mali, ha? If yung babaeng nasa sasakyan ko ang dahilan, please, wala kang dapat pagselosan doon dahil pinsan ko yun. Nakasabay ko lang siya dahil papunta siya ng airport. Yakap-yakap pa rin niya ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Pinsan mo? Oo, pinsan ko yun. Medyo nahiya ako sa mga nalaman ko. Wala palang silbi yung pag-inom ko. Halos masunog pa ang atay ko sa 2 araw at 2 gabi na magkasunod akong uminom. Next time, don't jump into conclusion. Pwede ka namang magtanong and I'll tell you the truth. Tapos, wag kang magpakalasing, ha? Kawawa yung atay mo. Tapos kahapon, uminom ka rin, ano? Okay na tayo, ha? Pwede ka nang matulog. Good night. Bago pa siya lumabas, Mama Mia, ay inon muna niya ang cellphone ko and then he kissed my forehead. Etong forehead mo parang runway ng airport, ah. Sabi niya at ngumiti pa siya at tumawa. Kinurot ko siya sa tagiliran bago siya tuluyang lumabas ng kwarto ko. Napahiya tuloy ako doon, Mama Mia. Nung nakalabas na siya ay tinignan ko ang cellphone ko at nakita kong ang dami-dami pala niyang chat, text, pati na rin missed call sa akin sa messenger. Pati email ay kinontak na niya ako. Napahiya ako, pinsan pala niya yon. Ang nalaman ko po at natutunan ko sa pangyayaring yon, dapat talaga wag nating pairali ng pagiging overthinker natin. Wag pairali ng insecurities dahil yon ang mga rason kung bakit gumagawa tayo ng sarili nating konklusyon at mga kung ano-anong ideas sa utak natin na sa huli ay posibleng makakapagpahiya sa atin. Hindi naman din lagi na natsatsambahan mong tama ang iniisip mo. Importante pa rin talaga ang communication. We will never know unless we ask. Period. A week after nangyari yun, Mama Mia, ay nagka-dengue po ako. Days before akong na-admit ay hindi ko na talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Parang may nararamdaman ako sa katawan ko. Pabalik-balik ang lagnat ko. At dahil gipit ako at alipin ako ng salapi, ay nag-duty pa rin ako. Akala ko ay wala lang yun. Akala ko ay pagod lang yun. Hanggang sa isang araw ay hindi na bumababa ang lagnat ko with matching pagsusuka na at pagkahilo. Akala ko talaga, Mama Mia, ay buntis ako nung mga panahon na yun. Naisip ko pa paano ako mabubuntis. Wala namang gumagalaw sa akin since birth. Ano ako, si Mama Mary? Baka magic. Naisip ko nung mga panahon na yun. Pag-akyat ko sa kwarto ko, ilang hakbang pa lamang ay nahihilo na talaga ako. Hanggang sa nahulog nga ako, Mama Mia, sa hagdan. Pagkatapos ay hinimatay ako. Pagkagising ko ay nasa loob na ako ng hospital room. Si Uno ang una kong nakita. Tapos nandun din ang isa kong kapatid na lalaki that time kasi sakto naman na dun din siya na-assign sa lugar namin. Siya pa lang naghatid sa akin sa ospital. Mama Mia, tinawagan din niya ang parents ko at parents namin para malaman ng mga ito ang nangyari. At dun nga nagkakilala ang buong pamilya ko at si Uno. Legal na kaming dalawa. Legal as a friend. Siyempre dahil wala pa rin naman kaming label. Mahirap naman kapag mag-expect ako, hindi ba?
May isang pagkakataon, Mama Mia, na nagkausap kami nung nurse na siyang nag-a-assist sa akin para magbihis. Ma'am, ang gwapo-gwapo nung nakababatay mong kapatid, ano? Anong pangalan nun? Napamura ako, Mama Mia, dahil alam kong si Uno ang tinutukoy niya. Pakiramdam ko ay nainsulto niya ako. Ano? Nakababatang kapatid? Sumatanda na talaga ang mukha ko? Hindi ko na lang pinansin yung nurse kahit ang totoo ay gustong-gusto ko na siyang kurutin sa kaniyang tagiliran. Mama Mia, na-stress talaga ako sa mga nurses doon sa ospital dahil kitang-kita ko kung gaano sila nagpapak-cute kay Uno. Inaasikaso nila ako kunwari lalo na kapag nandun si Uno. Pabalik-balik sila sa hospital room ko at tinatanong kung ayos lang ba ako. May mga pagkakataon na kapag wala si Uno ay walang masyadong nurse na pumupunta. Pero kapag nandun siya, alagang-alaga ako, Mama Mia. Alam ko naman na kaya lang sila pumapasok doon ay dahil gusto nilang masilayan si Uno. Pero alam niyo ba kung anong nakakakilig? Kahit nahihirapan si Uno na matulog doon, Mama Mia, ay pinupuntahan pa rin niya ako at binabantayan pa rin niya ako. Kasama ng pagbabantay ng mama ko sa akin. He even drive me home nung na-discharge na ako. Nandun naman si Papa pero he insisted na siya na raw ang maghatid sa akin. Nakakahiya sa kanya kasi almost 2 weeks din siyang nag-alaga sa akin. Pakiramdam ko ay napagod din siya, Mama Mia. Buti na lang at wala siyang training that time. Alam mo, mas mabuti pa pumasok ka na lang dun sa trabaho. Tapos, humingi ka ng training. Paano na lang ang pangarap mo, 'di ba? Mas importante ka kaysa sa pangarap ko. Yun ang sabi niya na siyang lalong nagpakilig sa akin. For almost 2 weeks, grabe talaga ang pag-aalaga niya sa akin simula nung ma-admit ako hanggang sa ma-discharge. Friendship goals, hindi ba? After all those times na magkasama kami, kahit kailan ay hindi ko pa nakilala ang pamilya niya. Hindi ko rin alam kung tagasan sila. Pero hindi ko na lang yon minamind, Mama Mia. Friends pa lang naman kami. Hindi naman kami, hindi ba? Sabi pa ng papa ko noon, sigurado ka na ba talaga dyan? Alam mo ba yung mga ganyang every landing, new darling yan sila? Tumawa na lang ako ng slight pero to be honest, Mama Mia, alam kong maraming nagkakagusto kay Uno. Bukod kasi sa gwapo siya, yung kanyang uniforme ay iba talaga ang dating. Alam ko, Mama Mia, na hindi lang ako ang babaeng nagkakagusto sa kanya. Alam ko rin na may ibang mga babae na mag-e-effort talaga para mapansin lang niya. Pero binaliwala ko yon. Hindi ko masyadong iniisip yon dahil pakiramdam ko ay importante ako para kay Uno. Pakiramdam ko kahit walang label ay committed siya sa akin. Grabe kasi siya kung mag-effort. He knows everything about me. At ang totoo niyan, we even kiss and hold each other's hands sa public. Pero hindi ko maalala na naging kami, Mama Mia. Ang naaalala ko lang ay may mga ganun kaming action na parang kami pero wala namang confirmation sa label naming dalawa. Noong mga panahon na yon, tinatanong ko ang isip ko, paano kung tanungin na ako ni Uno? Paano kung tanungin na niya ako na maging girlfriend niya? Papayag kaya ako? Inisip kong oo, papayag talaga ako. Kahit pa hindi ko siya afford, ay pagsusumikapan ko. February 14, 2018. Date namin noon, Mama Mia, at happy kaming dalawa. Tapos parang ayaw na niyang bitawan ng kamay ko. Pero nung time na yon ay dumating ang kaniyang mga pinsan at ang kaniyang kapatid na babae sa lugar kung saan kami nagdi-date dalawa. Yung reaction niya ay para ba siyang nakakita ng multo. Hindi siya mapakali, Mama Mia.
Parang gusto na niyang umalis dun sa lugar na yon, pero hindi niya alam kung paano sasabihin sa akin. Until lumapit sa amin yung isa niyang pinsan. Bro, andito ka rin pala? Is she your girlfriend? Hindi, friend ko lang, sabi niya. This time ay binitawan na niya ang kamay ko. Kinalma ko ang sarili ko, Mama Mia, kahit ang totoo ay gustong-gusto ko na siyang suntukin. Kahit ang totoo ay gustong-gusto ko na siyang kwentahan kung friends lang ba talaga kami. Pero syempre, ayokong i-feed ang ego niya. Ayokong mahalata niyang nasaktan ako. Ayokong makita niyang nasasaktan ako. Nagpa-asif ako that I wasn't hurt. Sandali nga, bakit ako masasaktan? Totoo naman ang sinabi niya. Hindi naman niya ako girlfriend. Pag-uwi namin ay tahimik na tahimik kaming dalawa. Not the usual na ang ingay-ingay namin at nagkukulitan pa. Pagdating namin sa gate ng bahay namin ay hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Sa hindi pa ako lumabas ng kaniyang sasakyan ay bigla siyang nagsalita. I love you and I will always be loving you. Please stay by my side whatever happens. He hugged me very tight na para bang ito na ang huling pagkakataon na magkikita kaming dalawa. After that day, hindi na siya nag-text, chat, tawag, o kahit na ano paman na communication sa akin, Mama Mia. As in, ghosting malala. Para akong na Bea Alonso nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung nakauwi ba siya ng safe pagkagaling niya sa amin. Walang araw kasi dati na hindi siya kumukontak sa akin, Mama Mia. Kahit dati na may pagkakataon na nagkakatampuhan kami, lagi talaga siyang nag-i-initiate ng conversation. Kaya hindi ako sanay. Hindi ako sanay na walang marinig ni haniho mula sa kanya. Hindi ko alam ang rason niya. Okay lang naman sa akin, Mama Mia, na pinakilala niya ako bilang friend dun sa kaniyang mga pinsan. Kasi yun naman talaga ang totoo, di ba? Nagwo-worry lang talaga ako at the same time ay nalulungkot at naguguluhan. Pumunta ako dun sa kanyang flight school, Mama Mia, pero sabi nila tapos na raw ang training niya doon. I also asked the husband of Sunday kasi magkaibigan sila sa flight school na yon, pero sabi niya wala raw siyang kaalam-alam. Pero binigay niya sa akin ang address, Mama Mia, ni Uno kahit pa confidential yon. Kaya ayon, pinuntahan ko ang address na yon. Ang address na binigay sa akin ng asawa ni Sunday. And yes, Mama Mia, mayaman talaga sila. Tama ang hinala ko. Ang laki-laki ng bahay nila na parang mansyon at ang dami-daming sasakyan. Para akong mag-a-apply bilang kasambahay sa bahay nila nung mga panahon na yon. There, I saw his car na nakapark sa labas. Sakto naman na may lumabas, Mama Mia, na parang kasambahay ata yun nila. Yung isa ay may edad na. Tapos yung isa ay merong mga malalaking burluloy sa katawan. Parang yung babae sa Mr. Bean. Nagtanong ako kung nandun ba si Uno. Mama Mia, parang hindi ko gusto ang pagtingin nung matanda sa akin. Na para bang halos isumpa na ako. Sumagot siya. Anong kailangan mo? Peperahan mo rin ba ang apo ko? O diba? Rude na rude. Rude, grandma. Mama Mia, nung mga panahon na yon dahil sa lakas ng boses nung matandang yon, ay nagkatinginan yung ibang mga taong nandun. Siguro mga kapitbahay yon. Para akong pinahiya ni Madam. Sa totoo lang, wala naman akong kahit na pisong hiningi sa apo niya. May trabaho ako at kaya kong bilhin ang mga pangangailangan ko at ang mga gusto ko. Yes, totoo. Hindi kami mayaman. Pero hindi naman po ako ganong klaseng babae. At totoong generous talaga si Uno.
pero never akong nanghingi sa kanya. Grabe talaga ang araw na yun, Mama Mia. Ayoko na sanang alalahanin pa, pero kailangan para mabuo itong kwento ko. Ang dami-dami pa niyang pang-iinsultong sinabi sa akin. As in, parang tinapak-tapakan niya, dinura-duraan niya ng paulit-ulit ang pagkatao ko. Hindi ko na lang sasabihin dito ang lahat dahil nakakaiyak kapag naaalala ko ang mga sinabi niya. Grabe ang lungkot-lungkot ko nung mga panahon na yon. Sino ba naman ako, hindi ba? Sino ba naman ako para kay Uno? Umiyak ako at tumatak talaga sa utak ko yung mga pinagsasasabi sa akin ng lola niya. Kaya ayun, Mama Mia, tagu-taguan ang laro ng ate nyo. Tagu-taguan pala ang laro na gusto ni Uno, hindi man lang ako na-inform. And just as easy as that, he vanished into thin air. Tapos may worst pang nangyari nung araw na yon, Mama Mia, na ayoko na sanang balikan pa. Yes, I was sexually harassed when I was on my way home. Buti na lang at nakapanglaban pa ako, Mama Mia. Hindi ko na idedetalye ang mga pangyayari. Buti na lang at hindi talaga tuluyang nagtagumpay yung taong yon. After nung nangyari yon, I lose weight. Hindi ko na inaalagaan ng sarili ko. Hindi ko na rin kasi alam kung anong nangyayari sa buhay ko. Nawalan ako ng interes sa lahat ng bagay. Yung dating mga bagay na gustong-gusto kong gawin, ayoko na ngayon. I also quit my job kasi pagod na ako. Pagod na ako. Lagi na lang akong nakatanga noon, nakatulala at bigla-bigla na lang umiiyak. Mababa na ang tingin ko noon sa sarili ko. Ang dami-daming mga pangit na bagay na pumapasok sa utak ko. I even questioned God kung bakit nangyayari sa akin ang bagay na yon. I was living alone at wala akong mapagsabihan ng problema ko. Hindi ko rin magawang sabihin sa mga magulang ko at sa pamilya ko dahil ayokong nag-aalala sila sa akin. Mabuti na lang at nandun si Sunday nung mga panahon na yon. Hinihikayat niya ako hanggang sa bumisita kami sa isang psychiatrist and I was diagnosed with depression. I know, Mama Mia, some of you will make fun of me dahil hindi nyo maintindihan kung bakit pinagdaanan ko ang depression na yon. Pero wala kayo sa posisyon ko eh. Nung gabi kasi napalis ako sa bahay ni Uno, lutang na lutang ako. Siya lang ang iniisip ko tapos may isang taong bigla akong pinagsamantalahan. Hindi alam ng pamilya ko ang tungkol sa pinagdaanan ko. Bagay na isa rin sa mga dahilan kung bakit itinago ko ang pagkakilanlan ko dito sa sulat ko, Mama Mia. Ayokong malaman nila na ang akala nilang anak na strong and independent woman ay sad girl pala. Nag-take ako ng mga medications na binigay sa akin ng doktor. Bumibisita rin ako sa doktor twice a month dahil yun ang gusto niya. Hanggang sa naging okay na rin ako ng konti, Mama Mia. Ginawa ko ang lahat, makalimutan ko lang si Uno, pati na rin lahat ng mga nangyari sa akin. Yung pamilya ko ay tanong ng tanong tungkol sa kanya pero hindi ko alam kung anong isasagot ko. Natatakot na rin ako sa mga lalaki, Mama Mia. Kasalanan ni Uno ito lahat. Kung hindi sana ako pumunta dun sa kanila, hindi sana nangyari sa akin ang isang karumal-dumal na bagay. Mama Mia, talking to the same person for months is destructive. Because time will come na when you won't be able to speak to them at all and it will be the most and the loneliest sensation in the world. Hindi siya naging akin, pero hindi ko alam kung bakit 10 times o 1 million times yung sakit na nararamdaman ko kesa sa mga kaya kong i-express sa words ko, Mama Mia. After sa aking psychology and psychiatric session, ay may sinabi sa akin si Sunday tungkol kay Uno dahil napag-usapan daw nila ito ng kaniyang asawa.
Sabi nila, Mama Mia, nag-cadet training daw si Uno sa isang airline. Hindi ko na specify pa kung saang airline dahil baka hanapin niyo siya. Basta, hindi local yung airline na yon. Pinakita niya sa akin ang mga pictures at nakita kung masayang masaya si Uno na para bang naaabot na niya ang mga pangarap niya. But the next pic, Mama Mia, was him with his co-cadet na babae. I can really tell kahit sa picture pa lang na there's something going on between them. Yung hindi talaga sila friends lang. Masayang masaya silang tignan na para bang bagay na bagay at nasa honeymoon stage. Mama Mia, sinabi ko na lang sa sarili ko dapat maging masaya na ako dahil nakahanap na siya ng babaeng pareho ng social at financial status sa kanya. Nakahanap na siya ng babaeng deserve niya. Yun siguro ang sign na binigay ni God sa akin para sabihin niyang hindi na ako dapat pang mag-antay kay Uno. Nag-deactivate ako ng mga social media accounts ko. Pinalitan ko rin ang number ko pati na rin ang email address ko. August 2018, I decided to let go, rebuild whatever is broken, at mamuhay ng mapayapa. I get rid of everything that reminds me of him. Pero yung kwintas na binigay niya ay suot-suot ko pa rin hanggang ngayon dahil mamahalin naman yun, Mama Mia, hindi ba? Kapag nagkataon na medyo mahirapan ang financial status ko, pwede ko po yung sangla o di kaya naman ay ibenta. I move sa Negros. Ako na lang mag-isa dahil yung parents ko ay nasa ibang lugar na. Nasa ibang bansa na dahil kinuha sila ng elder brother ko para sila ang magbantay ng mga anak nito. Yung isa kong kuya, Mama Mia, ay nagmamanage din ng business namin kasabay ko. Pero most of the time ay wala ang kuya ko dahil meron po siyang ibang trabaho. Ang totoo niyan, medyo na-enjoy ko na rin naman ang buhay ko. Paminsan-minsan naaalala ko pa rin ang masakit na nakaraan. Naaalala ko ang mga memories naming dalawa ni Uno. To be honest, wala po akong galit kahit na konti sa kanya. Dahil alam ko ang rason niya. Galing mismo yun sa bibig niya. Mama Mia, alam ko. Alam ko na hindi kailanman magiging proud sa akin si Uno. Hindi pa talaga ako fully healed. Ang totoo niyan, medyo masakit pa rin. But I have to be patient. I know na hindi linear ang pag-move on. Marami ka talagang mga pagdadaanan, marami ka talagang mga relapse session. December 2019, nung sumunod kami ng kuya ko doon sa ibang bansa to celebrate Christmas with my family, pati na rin ng New Year. Pero umuwi din kami ng kuya ko after dahil ang dami pa naming obligasyon na naiwan sa Pilipinas. Flight namin pa uwi sa Pilipinas. I wasn't feeling well that time. I just rest my eyes and I heard this familiar voice doing cruising announcement from flight deck. Pinakinggan ko ang boses na yon. Ang sarap-sarap ng boses na yon. I remember someone from my past until minention niya yung kanyang last name. And yes, Mama Mia, totoo nga. Totoo ngang si Uno yon. Co-pilot siya nung flight na yon, Mama Mia. Alam ko na posibleng siyang maging piloto dahil yun ang airline na sinabi sa akin ni Sunday. Medyo kinabahan ako nung marinig ko ang boses niya. Memorize ko talaga ang boses na yon. Pero sinabi ko na lang sa sarili ko, hanggang alaala na lang si Uno. Hanggang dun na lang. Everything went smoothly until January of 2021. Bumalik ako sa lugar kung saan kami nagkakilala. I can finally tell na nakaget over na ako sa kanya. Bumalik na ang dating sigla ko, mas gumanda ako. At ang reason ng pagbabalik ko, Mama Mia, ay kinasal for the second time around si Sunday. Yes, Mama Mia. Kinasal siya sa pareho pa rin naman niyang asawa. Bali nag-renewal of vows sila.
Hindi sana ako a-attend pero dahil mapilit siya at siya naman ang gumastos ng transpo at hotel ko ay nakakahiya namang humindi, hindi ba? Matagal-tagal na rin bago ako nakabalik sa lugar na yon. I miss my friends, my workmates before. Mama Mia, nung mismong date ng kasal ay pumunta ako doon. Hindi ako umattend sa ceremony, diretso na ako sa reception kasi late na akong dumating. Nakikipagtsikahan ako noon sa mga ka-workmates ko na mostly mga boys pero may mga asawa na rin naman sila. Kami na lang nung bakla kong dating kasamahan ng walang partner. Simula raw nung nag-resign ako ay nawalan na raw ng maganda sa IT department. Charot-charot naman ito sila. Mama Mia, ngiti pa ako ng ngiti at hindi ko alam na meron palang magiging zombie na para bang bumangon mula sa kamatayan nung mga panahon na yon. Sila Sunday ang dahilan kung bakit laging nagkukrus ang landas namin ni Uno. Lumabas ako dahil may tumatawag sa akin na isang unknown number. Akala ko isa sa client namin sa business namin ni Kuya. Dali-dali akong lumabas para sagutin yon dahil maingay sa loob. Hello ako ng hello Mama Mia pero hindi naman sumasagot sa kabilang linya yung katawagan ko. Mama Mia, nung nagsalita ito ay na-speechless ako. Dahil kahit sa cellphone yon, alam na alam ko ang boses na yon Mama Mia. Alam na alam ko kung sino yon. Oh, kumusta ka na? Ang tagal-tagal din nating hindi nagkita, I said in a casual voice. I'm sorry, love. Mama Mia, pinilit kong wag maapektuhan dun sa sinabi niya. Sorry for? Wag ka nang magdrama, tapos na yun. Isa pa, hindi love ang pangalan ko. You don't owe me an apology. Baliw ka talaga. Sabi ko habang tumatawa pa para pagtakpan ang nararamdaman ko. Please hear me out. I know I have no excuses for leaving you hanging. Pero I have my reason. Please let me explain, my love. Mama Mia, bigla siyang lumabas sa pinagtataguan niya. Pinilit ko talagang magpakatatag. Pinilit kong wag maapektuhan hanggang sa lumuhod siya at umiyak pa sa harapan ko. Uy, anong nangyari sa'yo? Wala na yun. Di ko naman dinibdib yun eh. Kasi 'di ba, we're friends lang naman. You're not obligated to explain whatever your reason is. Naiintindihan ko, so don't worry. Tumayo ka na dyan at baka sabihin pa ng mga tao na pinapaiyak kita. Mama Mia, medyo I'm on a rattle stage na nung mga panahon na yon. Alam mo, dahil sa ginawa ko, wala na akong mukhang ihaharap sa'yo. Bakit? San ba napunta ang mukha mo? Sabi ko at pilit pinapagaan ang sitwasyon. So ayun Mama Mia, nagkausap kami sandali. Lahat ng rason niya sinabi niya tungkol sa kanyang pag-alis. Sinettle daw muna niya ang pamilya niya ang problema nila sa kanilang pamilya. And it took him years kasi yung mama niya ay na-diagnose with breast cancer. Ang dami-dami niyang problema. Ang haba-haba ng expectation ng kanyang pamilya sa kanya. Kasi nga siya ang third generation pilot ng kanilang family. At nag-iisa pa siyang anak at apong lalaki. So siya talaga ang inaasahan na magdadala ng last name nila. Mama Mia, ang gusto raw talaga ng lola niya ay makapangasawa siya ng parehas nila na financially stable. But he refused daw. He was considered as persona non grata with his own family dahil sa refusal niya na yon. Pero for a while na daw yung nagiging irresistible siya sa kanyang mga pamilya. He took care of his mama habang bedridden ito. He accompanied his mom sa lahat ng chemo session nito. And then, naka-recover ang mama niya. Mama Mia, sabi niya, pinakilala na raw niya ako sa mama niya sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap. Kinalmahan ko, hindi ako masyadong nagpakita ng kung ano-ano. Mama Mia,
Throughout the years, sabi niya lagi pa rin daw niya akong naaalala. Wala pa rin daw siyang girlfriend. Hanggang pag nanasa lang daw ang mga girls sa kanya dahil sabi pa niya, his heart belongs to me. Since November 2016, nung una kaming magkita. Hindi na raw siya nag-reach out dahil baka galit pa raw ako sa kanya. Baka nagtatampo pa rin daw ako sa ginawa niya. Year 2019 when he decided na bumalik dito sa lugar namin without any assurance kung may babalikan pa siya. Of course, wala na. Pumunta siya sa bahay na pinagstayhan ko dati pero iba na ang nakatira doon at ang sinabi daw sa kanya ay may asawa na ako. Dahil sa mga karanasan ko from my past, wala na po akong planong pumasok pa sa kung anong bagay na mag-e-involve ng emotional attachment. Nakakatroma, Mama Mia. Gusto ko na lang maging young and very rich tita sa mga pamangkin ko. Sabi pa ng mga kuya ko, why don't I give it a try daw? Pero ako, gusto ko na lang maging matandang dalaga. Hindi naman sa pagpapaka-selfish, Mama Mia, pero talagang sobra yung pinagdaanan ko. Alam ko na yun ang iniisip ng iba sa akin. There's this one tiny voice inside my head that keeps on reminding me kung gaano ako kawasak nung iniwan niya ako. Call me OA, irrational, groundless, whatever you want, pero hindi talaga madali ang pinagdaanan ko, Mama Mia. He promised na hindi na siya mawawala ulit. Pero hindi na ako naniniwala. Pinakilala pa niya ako sa mama niya at sa papa niya. Okay naman sila. Wala raw silang pake kung anong sasabihin ng lola niya sa kanya. He can earn his own money na rin naman daw at may sarili na rin daw siyang bahay. Kaya na raw niyang makapag-provide sa family. Sa ngayon, Mama Mia, ay nanliligaw pa rin siya sa akin. Oo, ilang taon na po ang lumipas, nanliligaw pa rin sa akin si Uno. Hindi ko kasi alam kung kaya ko na bang magmahal ulit. Kung kaya ko na ba siyang bigyan ng pagkakataon. Yes, Mama Mia, friends kami ngayon. Nagpapahayag pa rin siya ng kaniyang damdamin sa akin. Pero sabi ko sa kanya, antayin niya sa 2025. Kung talagang kami para sa isa't isa ay magiging kami talaga. Kung hindi naman ay wala kaming magagawa kung hanggang dun lang talaga ang aming tadhana. Yes, Mama Mia, sinadya ko talagang December 2024 isulat itong kwento ko. Para naman sa January, kapag nabasa niyo ito, ay may mga mababasa na akong suggestion kung talaga bang dapat kong pagbigyan si Uno sa pagmamahal niya. Hindi ko po ipagkakaila. May nararamdaman pa rin ako sa kanya, pero hindi ako sigurado kung ganun ba yun kalalim. Hindi din ako sigurado, Mama Mia, kung worth it ba yun para ipaglaban at para subukan ko ulit. Paano kung bigla na naman siyang mawala? Paano kung bigla na namang masira ang buhay ko? Hindi talaga madali ang mga pinagdaanan ko. Hindi ko na lang ikwinento dito ang buong detalye pero wasak ako nung iniwanan ako ni Uno. Kaya hindi ko alam, Mama Mia, kung kakayanin ko bang magtiwala ulit. Yes, magkaibigan kami. Yes, nagpapahayag siya sa akin ng kaniyang nararamdaman. Pero hindi ko pa rin alam kung hanggang kailan bang pag-ibig na yon. Nag-overthink ako. Marami akong iniisip. Kasi alam ko, kapag nangyari sa akin ulit yon, kapag iniwan ulit ako ni Uno, sigurado akong hindi ko nakakayanang makabangon pa ulit. So ano ba talaga, Mama Mia? Dapat po bang pagbigyan ko ulit si Uno? 2025 na ngayon at lagpas 30 na rin ang mga edad naming dalawa. Dapat ba na pagbigyan ko siya? Dapat ba na maging kami? Dapat bang
Hayaan ko ang puso kong magmahal ulit sa kanya at umasa. Hanggang dito na lamang po at aantayin ko ang inyong mga payo. Lubos na nagmamahal, August. Dapat ba? Dapat ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam, August. Ikaw naman ang mas nakakaalam nun, 'di ba? Pero isa lang naman ang sigurado ako. Kapag kayo talagang itinadhana sa isa't isa, magiging kayo pa rin. I suggest na pag-usapan niyo ni Uno ang lahat. Labas mo lahat ng nararamdaman mo, labas mo lahat ng pag-aalinlangan mo. Kasi naniniwala din naman ako na kung hindi ka susugal, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Pero kung ikaw mismo sa sarili mong alam mong masisira ka kapag sumugal ka, nasa iyo na ang desisyon. Kung ako ang nasa lugar mo, siguro oo, magbibigyan ko ng pagkakataon si Uno. Pero hindi ko ibubuhos lahat. Magiging mapagmatsyag ako. Magiging mas matatag ako. Lagi kong iisipin na kapag nangyari ulit yun, this time hindi na ako malulugmok. This time kakayanin ko ng bumangon, and this time kakayanin ko ng harapin ang lahat ng mga pagsubok na darating. Isa lang talaga ang wish ko, sana pinatatag ka nung pinagdaanan mo. At ang katatagan na yun ay gamitin mo para maging maligaya, para maprotektahan ang sarili mo. Kung ako sa'yo, yes, pagbibigyan ko siya, pero syempre, napakarami ng kondisyones. Ikaw pa rin ang magdidesisyon sa huli kung talagang pagbibigyan mo ang muling pagbabalik ni Uno sa puso mo. Maraming salamat, August, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, thank you so much. Naway i-share at i-like nyo itong video na to. At syempre, mag-subscribe ka dito sa ating channel, mag-click ng notification bell para laging na-update sa tuwing meron tayong video na inilalabas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako pong muli ang inyong Mama Mia, hanggang sa susunod nating kwento. Paalam!